Aklat ng Lucas. Okay na ba yan? Okay, Luke chapter 16. Chapter 16, verse 31 to 16 verse 19 to 31. Okay. So, madali, namatay ito natin yung PowerPoint. Para ano natin, Okay, ito muna babasahin, Sabi riyan, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubin na gangalang Lazaro, tatandang sugat, na nakalupa sa isang pintuan ng mayaman upang mabulot kahit buong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, kulang yon. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidila ng kanyang mga sugat. Okay, ito muna dyan. Pansinin natin, Ito yung kwento ng Panginoon. Ang kwento ng Panginoon, ang sabi dyan, may isang mayaman, ang sabi dyan, nagdaramit ng mamahalin. Okay. Nagdaramit ng mamahalin. So, ibig sabihin, talagang mayaman. Hello, mayaman ba? Mayaman ba? Okay. Bakit mayaman? Yung damit niya, mamahalin. Louis Vuitton. Louis Vuitton, ba yun? Mamahalin yung yung damit. Sa atin, dito sa bansa natin ngayon, ang daming ukay-ukay ngayon, di ba? Sabi nga na isang kapatid, Pastor, nakabili ako ng long sleeve, napakaganda, may tata, 30 pesos lang. 30 pesos lang. So bakit? Walang pambili. Pero pag sinuot na natin, hindi na mukhang mumurahin. Hindi na mukhang ukay-ukay. Hindi na mukhang, naalala niyo yung kwento na isang babae, may party. Kaya lang wala siyang maisuot. So yung nanay niya, binili sa ukay-ukay. Nilaban, pinalansya, at maganda nung isuot niya, sabi ng mga kasama, sabi, ganda-ganda naman ang damit mo, mukhang mamahalin. Saan ba yan? Sa UK. Saan nabili yan? Sa UK. So ito talagang mayaman. Bakit? Kasi nagdaramit ng mamahalin. Imported. Lahat ng damit niya may tatak. Mga signature. Yung mga damit niya. Hello? Naintindihan ba? May mga tatak yan. Hindi basta-basta. Kasi mayaman nga Pangalawa, bakit mayaman? Ang sabi dyan, saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Hello? Saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Ibig sabihin, siguro meron siyang isang table, na napakalaking table, at mula doon sa table na yan, merong lechon, may sumpo, may fried chicken, inihaw na ito, tapos piniritong talapia, tapos merong tilapia, tapos merong lapu-lapu, Ang dami. Ano talaga, tapos yung mga dessert niya, merong saging, may mansanas, may ubas, may lansones, may leche flan. Ang dami. Tingnan nyo. Gugutom na ba kayo? Kasi ang dami sa hapagkainan niya. Kahit ano piliin niya pagkat nandun. Pag gusto niya ice cream, nandun. Pag gusto niya mansanas, nandun. Pag gusto niya lechon, nandun. Pag gusto niya manok, nandun. Mayaman talaga. Tama ba? Mayaman talaga. Pagbukas mo ng ref, parang puno-puno. Hindi yung pagbukas mo ng ref, alaman, tubig, tsaka itlog. ng ref. Ito talagang mayaman. Mamahal niya ng kanyang damit. Pagkatapos, saganang-sagana sa pagkain, ang sabi niya, araw-araw. Okay, naintindihan niyo ba? Yung mayaman, kung anong klaseng yaman siya. Hindi, pangalawa, ang sabi dyan, may isa naman pulubing nagngalang Lazaro. Yung mayaman, hindi binanggit ang pangalan Hindi ko alam kung bakit hindi binanggit ni Lord yung pangalan. Pero yung pulubi, binanggit ni Lord yung pangalan. Ano pangalan? Alam niyo ba kung bakit? Kasi sa Panginoon, mas malapit ang puso niya
doon sa mga taong mahirap. Kasi yung mahirap, wala nang, sabi ng Bible, wala nang ibang aasahan kundi ang Diyos. Hindi katulad ng mayaman na gusto magkaroon ng buhay na wala hanggan. Gusto magkaroon ng buhay na wala hanggan. Sabihin ng Diyos sa kanya na sabi niya, ba dapat mong gawin para magkabuhay na wala? Nalalaman mo mga utos. Dalawang klase mayaman yun. Parable of the Lord's Supper at saka the rich fool eh. Yung mayamang, ano yung fool sa Tagalog? Mayamang hanganan. Lumapit sa Panginoon. Gusto rin magkaroon ng buhay na wala hanggan. Ang sabi niya, nalalaman mo mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mga ulos. Sabi ng Panginoon. Sabi niya, bata pa ako, ginagawa ko na yan. So isa na lang kulang sa'yo, sabi ng Panginoon. Ibenta mo ari-arian mo, ipamigay mo sa mga mahihirap. Lagi, ang puso ng Panginoon nandun sa mga mahihirap eh. Ibigay mo sa mga hirap, then sumunod ka sa akin. Nakita ng mayaman na talagang mayaman siya, hindi niya kayang isakripisyo yung yaman niya para lang sumunod sa Panginoon. Kaya ang nangyari ngayon, umalis siya, nabigo, na hindi niya natabo yung kanyang hinahanap. At ang sabi ng Panginoon, napakahirap magsipasok sa kaharian ng langit ang mayayaman. Bakit? Kasi ang mayayaman, ang laging iniisip, puro pera. Naintindihan niyo ba? Ano? Ang laging iniisip kung paano lalaki pera, kung paano dadami pera, pagising sa umaga, puro pera, maghapon pinag-uusapan pera, pagkagising, pagtulog pera, nananaginip pera pa rin. Pero mukhang pera. So wala nang panahon, wala na siyang panahon para lumapit sa Panginoon. Naintindihan niyo ba? Alam, wala na siya. Kasi ang Diyos, malapit ang puso niya doon sa mga mahihirap. Kasi mahihirap, wala nang asahan kundi ang Diyos. Pag walang pagkain, kaya Lord na lang tumatawag. At si Lord naman, pag tinawagan mo, pambihira, ibang klase. Meron nga isang pastor. Meron isang pastor. Ang sabi ng pastor, alam niyo mga kapatid, sabi niya sa mga leader niya, yung ulam namin, kahit ilagay namin sa lamesa, hindi kinakain ng pusa. Mas talaga, pastor, bakit? Anong po ba ulam niyo? Asin. Ngayon si pastor nag-pray, Lord, sabi niya, eto lang po ulam namin, asin. Bigyan mo naman kami ng bangus, yung rilya ng bangus. Alam niya, meron isang pusa, pumunta doon sa isang kapitbahay, nakakita ng rilya ng bangus, tinangay. Tumakbo doon sa bahay ni pastor. Tapos nakita ng pastor, yung pusa, binugaw yung pusa, naiiwan yung rilya ng bangus. Kaya nung tingnan niya, sabi niya, ano kaya ito? Nung pinuksan niya, rilya ng bangus. Sabi niya, Lord, napakabuti mo. Maski pusa, ginagamit mo para magkaulam lang kami. Ano? Kasi wala na tayong ibang asahan eh. Wala na tayong pwedeng lapitan. Pag namatay, kapatid, takyo na ang pinakamayaman sa buong mundo. Pag namatay tayo, hindi natin dadali ng yaman natin. Hindi natin dadali yan. Iiwanan natin yan. Ipinanganak tayong hubad, hakarap tayo sa Diyos na hubad. Pinanganak tayong walang dala dito, mamamatay tayong walang dala. Naintindihan niyo ba? So si Lazaro, binanggit yung pangalan, kaya binanggit kasi ang puso ng Panginoon doon sa mga taong umaasa lang sa Kanya. At ang sabi nito, pansinin natin, pulubi ha, bakit? Ang sabi rin, tatsad ng sugat. Hello? Tatsad ng sugat. Nakakita na ba kayo ng tao, tatsad ng sugat? Ano, nakakita na ba kayo? Kapag may nakasabay kami, may dalawang anak, lumapit kay Sir, sabi niya, ako po siya, nagpakilala, ako po hihingi ng tulong sa inyo kasi po yung asawa ko, may sakit o may cancer, ilalabas ko. Nakita ko yung lalaki, may mga sugat-sugat. Pero hindi tattad, may sugat lang. Sa lalo na kapag nakakita ka ng tattad ng sugat. Ha? Isipin yung pagtatattad, walang pagitan yun. Walang pagitan yun, talagang magpula, ulo hanggang pa. Ibig sabihin talagang mahirap. Bakit? Kung mayaman ito, pupunta kay Vicky Belo. Para hindi niyo ba? Kaya lang dahil mahirap siya, wala siyang sabi rin, tantad ang sugat na nakadupasay sa may pintuan ng mayaman. Imagine niyo ito
may isang pulubi, may isang mayaman, sagana sa pagkain, tapos merong isang pulubi na pangalan Lazaro, tagdat ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman. Ang sabi niya, bakit? Upang mamulot kahit bumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. And then, at doon nilalapitan siya ng aso at dinidila ng kanyang